Isang pahabol lang po para sa inyo mga sir dahil nag-check po ako ng analytics ng ating YouTube channel napansin ko nga is nasa 1,002 subscribers na po ang ating channel. So maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik sa ating channel. Para po sa mga hindi pa po nakasubscribe, don't forget to click the subscribe button. Also don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako ng aking video sa aking YouTube channel, updated ka rin. Huwag niyo kakalimutan mag-like, share, mag-comment down below. So lahat ng sumusuporta sa akin po at sa lahat po ng gusto pang sumuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi po ako magsasawang gumawa ng mga videos para sa inyo, lalo sa mga gusto mag-DIY dyan. Pasensya na po kayo kung minsan po hindi po ako nakakagawa o nakakapag-upload because busy rin po ako. Pero mahanap po ako ng paraan at mahanap din po ako ng tiyempo at oras para po mas maganda ang aking paggawa ng aking mga videos para sa inyo. So again, stay safe and I will see you again on my next video mga sir, and peace out. And again, welcome back sa aking channel. So for today's video, another review of a product na naman ang ating gagawing unboxing and review para dun sa mga nag-a-aspire hanggang ngayon na gusto magkaroon nito. So FYI lang mga sir, hindi po tayo sponsored ng ating i-unbox ngayong araw na to. So ito ay sariling purchase ko through Shopee and ililink ko na lang sa description ng video natin kung anong shop at saan ko binili itong ating i-unbox. So without further ado, let's go ahead and unbox this one. So let's go! Okay, so gaya nga sabi ko sa inyo mga sir, itong ating i-unbox, kung nabasa nyo yung description ng video natin ngayong araw na to, is a dashcam. Okay, so isa sa mga sikat ito at isa sa mga dapat na meron ka sa iyong sasakyan. Particularly, the purpose of this one is for security na rin. In any case na nagkaroon ng any kind of collision or nabangga ka or traffic violation na gusto mong i-dispute, well, ito pinakamalaking bagay ngayon. Hindi ko alam kung mandatory na nire-require na magkaroon ng dashcam sa mga sasakyan, pero ako, since 2017 yata o 2015 mga ganyan, nagkaroon na ako ng dashcam. So paiba-ibang dashcam na yung mga nabili ko, and so far ang pinakamatagal na dashcam ko na nagagamit is ang Xiaomi Yi. I believe 2017 pa yata o 15 ko nabili yung Xiaomi niyan. And the quality itself is napakaganda. But syempre of course due to wear and tear sa tagal ng panahon, at exposed lagi sa init yung ating dashcam. So, may tendency na nagkakaroon ng issue yung ating dashcam na yan na nawawala na sa autofocus o yung focus niya doon sa sa kanyang lens. So, from time to time, tinitignan ko yung ating dashcam na yan, nire-refocus ko yung kanyang lens. And also, once pa lang ako nagpalit ng battery niya. So, I think last year lang. So, matagal yung battery life nung dashcam. Basta iingatan nyo lang yung paggamit sa kanya. Hindi siya naka-hardwire. So, wala siyang parking sensor, hindi siya pwedeng mag-record habang nakapark tayo or yung sasakyan natin, nasa garahe o saan man. So, wala din siyang sensor na yung parking sensor na pag may bumangga sa'yo, mag-on yung ating dashcam. So, minabuti kong mag-upgrade ng ating dashcam, and this time, itong binili natin, very popular tong dashcam na to. So, ayan. I-unbox na natin. Ang in-order pala natin, yan, is DDPi Z40. Actually, dream ko to Ang tagal ko na nakikita tong DDPi na to. Well, ngayon lang tayo nagka-chance na magkaroon. So, ayan, naka-bubble wrap pa siya. So, at least kahit ngayon, kampante na ako kasi meron siyang recording sa likod. May rear camera to. Okay, so ayan, sealed na sealed pa yan mga sir. Mainit-init pa talaga yung box. And then, open na natin siya. So may mga sale ngayon dun sa pinagbilang ko. I'm not sure kung ano yung mga sale nilang ulit ngayon. So habol kayo kung meron pa kayong chance para makabili kayo ulit ng ganitong dashcam gusto nyo mag-upgrade. So may GPS siya. Wala siyang memory card nakasama, di ba? Nakita nyo naman, walang naka-install or nakadikit. So dual camera siya. Ang gusto ko sa kanya ito, yan. Kasi most of the dashcams na ginagamit ko lahat yun is naka-battery lahat. Lithium-ion battery siya. And ang problema sa lithium-ion battery, pag tumatagal na is nagbo-bloated siya. So isa sa mga reason yun na hindi na siya nagre-record na maayos, and yung timestamp, nawawala yung original timestamp kasi nga hindi na siya nagsisave ng ng actual memory nung time and date. Pagka ganun ng dashcam niyo, ibig sabihin, palitan niyo na yung battery. Always wanted to have one of these dashcam. Yan, DDPi. Talagang dream ko to So, ayan. Ito muna tayo sa malaking box. Dalawang box yan. Rear camera and then yung kanyang main box. So, ito muna malaking box. Tingnan natin kung ano naman nito. Yun,
Ganda oh. Wow. Ganda. Yung build quality niya, maganda ang build quality niya. Syempre, naka-install to sa windshield. So, most of the time, nasa sa initan. Pero sana makatulong yung aking medium dark tint para hindi masyadong yung plastic nito o hindi siya masyadong mainitan. Kasi, kaya nga capacitor yung binili ko kasi para hindi mag-wear yung battery niya. Kasi, since wala siyang battery, capacitor ang kanyang pinaka main source of power niya. So, mas pinili ko talagang ganito. Tingnan natin yung mga laman. Meron tayo ditong static film niya and then meron siyang 3M na double adhesive tape, yung kanyang manual. So ito naman yung kanyang Type-C connection siya. Yan, which is nagustuhan ko sa kanya, Type-C and a standard USB. Ito yung sa power supply. So yung pa-plug natin sa cigarette power outlet natin. May free siya na yan, silica gel. Ito yung maganda sa kanya, may free siya na ganito, yung pangsuksok sa mga gilid, sa A-pillar, sa headliner, ito. So hindi ka mahihirapan, hindi madudumihan yung kuko mo nakakasiksik ng mga wire. Yan, yung kanyang power supply. Yan, DD-Pi, dual slots. So, ito naman tayo si rear camera. Tingnan natin. So, naka-sealed yan sealed. So, yan yung rear camera. Ito, walang static film yata to. Walang kasamang static film. So, ito yung kanya mahabang wire from the device itself para maduktong natin yan. Magkaiba yan Ito yung power, ito yung papunta sa likod para sa rear camera. And then, meron din tayong manual para doon sa rear camera. And then, may kasama rin siyang 3M, the tape, extra. Just in any case, gusto nyo tanggalin. So, may nabibiling parang filter, CPL filter para sa lens. So, medyo may kamahalan kasi pero hindi ko alam kung kung bibilihin ko yun. Kasi so far, naka-tint naman ako, baka hindi naman magkaroon ng glare. Kasi yun ang inaano ko Ayoko magkaroon ng glare dun sa video coverage para klarong-klaro yung sa windshield. So anyway, option naman yun as another accessory. So bago natin siya ikabit, itestingin muna natin siya. Meron akong SD card dito. Okay, so ito, nakakuha ko ng power supply natin. Power bank. Gamitin natin yung kanyang wire para at least everything is working. So plug in muna natin. Purpose lang nito is just to check kung okay ba talaga yung unit. And then gamitin natin din ito. Plug in natin dun sa dashcam sa likod niya. So ito muna ng power supply. So ito nga pala, huwag yung tatapon ito kasi nandito yung yung information niya ng password niya. Ayan. Yun yung screen. And ito yung ating rear camera. Pa-plug in din natin, tetestingin natin. So, hindi naman kayo magkakamali kasi meron naman tong may slot naman to. Yan, may guide naman yan kung paano yung plug-in niya. So, ayan, naka-plug in na siya. Yan, so install natin tong memory card natin. Yan, na-click. So, ayan, ito yung kanyang power. And then ito yung kanyang plug-in para sa rear view camera. DD-Pi. Hello, DD-Pi. Yung first boot up niya, so nakalagay record agad. So, ibig sabihin, nag-record na talaga siya. Okay, nag-record na siya. So, madilim siya kasi nakalagay pa yung filter niya So, ayan na, nag-record na siya. So, kabit natin itong rear camera. Yan, so naka-plug in na tayo. Teast na yan. Kita na yung lens. So, tingnan natin. Ayun, ang linaw Ganda. So, ang unang gagawin natin, kahit finormat nyo na pala sa computer yung inyong mga SD card, iba pa rin pag finormat mo dito sa mismong device. Settings, pag-aralan natin to. So, ito yung kanyang okay. So, ito yung mic on, startup sound, camera switch. And then, screensaver. Ito yung resolution. Uy, tingnan natin. Stop recording. Start recording. Stop recording. Start recording. Ni time-lapse, calibration. Yan. Format muna natin tong ating memory card. Stop recording. Ayan. SD card formatting. Ganda, kasi kasilita siya. Card formatting complete. So, sinasabi siya kung anong ginagawa niya. Okay, so immediately after any function na gagawin ko, nag-initiate siya mag-record. So, pag nag-back tayo, okay, nag-record na siya. Ang ganda ng camera niya, men. Hindi ko lang alam kung ilang FPS to, kasi usually nasa 30, 24 FPS, pero to, hindi ko lang alam. So, testing natin to, kung ilan ang FPS nito. So, anyway, yan nga. So, nakita niyo yung mga buttons na yun, di ba, sa ilalim. So, ito yung sa mic niya, kung gusto mo i-mute. Audio recording off. Okay. Recording on. Okay, ito naman yung sa... Stop recording. Kung gusto mo i-view yung inyong mga mga pictures, mga videos, emergency, okay din lahat yan. Pag nag-power tayo, yun, mamamatay siya pero nag-record pa rin yan kasi may ilaw ayan may ilaw siya. So para kung ayaw mo makita yung screen, nadi-distract ka, turn off mo lang siya, click mo lang, and then pag on mo ulit. So kung makita yung rear para at least makita natin na gumagana siya. Very explanatory naman yung kanyang mga buttons, hindi naman ganun kahirap intindihin. So ayan, tingnan natin nga. Ayun okay, good. Working din siya, working. Yan, rear camera yan naka-display. Yan hello. Yan, rear camera siya. So ayan, install na natin to, guys, working lahat para makakita natin kung paano siya ipoposisyon doon sa sasakyan. So let's go!
Okay, so mga sir, dito na tayo sa loob ng ating sasakyan and install na natin yung ating DD-Pi. Ito. So may mga napansin lang ako dito bago natin siya i-start ikabit. I think ito nabili kong DD-Pi na to na Z40 is upgraded na to for some minor changes. And also, one more thing, sa back camera, yung mahabang wire na to na 5 meters, pansinin nyo yung plug-in niya. Yung ito, yan. Itong plug-in na to, ito, is naka-L to naka-L type. So ngayon, ginawa nilang straight. So yun lang naman napansin ko mga minor. And yun, may napansin lang din ako isa. Curious lang ako kung bakit hindi nila nilagyan ng isa pang static film para sa likod, sa rear camera. Kasi ganun din naman yun. Kung gusto ko ilipat ito ng ibang pwesto, sana nilagyan nila ng isa pang extra static film. So wala akong choice ngayon kung di-install to, kahit wala akong extra static film, bahala na. Sana hindi maapekto yung tint natin pag oras tinanggal natin to o iniba natin ng pwesto. Pero hopefully makuha natin yung tamang posisyon nitong back camera para hindi natin tatanggalin na. Siyempre matrabaho kasi yan. So tara, samahan nyo ako. Install natin yung ating dashcam. Tuturo ko muna sa inyo kung ano yung the best way para install siya. Kasi alam ko mahirap ang maglatag ng mga wire na ganito. So let's go. So ito rin pala mga sir, dagdag ko lang, power supply. Dati, isang slot lang ang meron. So ngayon, dalawa na siya. A big improvement para sa DD-Pi na ginawa nila itong mga ganitong o mga additional sa kanilang product kasi malaking tulong to. So ito na yung ating static film. Okay, so install na muna natin ito. Ayan, sana makuha natin na maayos to. Ang one take lang, mabusisi. So ito, ina-eyeball ko na lang yung RFID. Alam ko hindi pantay yan. So ginagawa ko na lang is tinatry ko na lang tignan kung ano yung pinaka straight line na pwede kong ituloy yung yung kanyang installation. Hanggat maaari wala dapat bubbles tong static film. So di ko makuha yung alignment niya Tatry ko muna ikabit sa power tapos paandarin natin siya. Gusto ko makita yung mismong yung calibration niya para at least alam natin kung yung ina-eyeball natin is hindi naman eksaktong-eksakto pero close to the position na gustong-gusto natin na nakagitna siya. So ayan, ipapower ko muna siya. So yung DD-Pi. Ayan, so gagamitin natin yung ng DD-Pi, yung kanyang positioning. So ganyan siya Maganda, buti na lang meron ganito yung DD-Pi, yung calibration. Kasi nakikita natin ngayon yung gitna. Kung tama ba yung angulo ng dashcam na nakagitna siya. So far so good, mukhang gitna naman siya. Install na natin to, yung ating static film. Pero hindi natin mapaperfect to kasi importante yung dinidikitan is yun talaga maayos. Medyo nagtagal tayo. Okay lang yan. Kasi naman yung pagsisiyan mo, dinikit mo na siya. Hindi naman pala pantay. So after 5 years, na-install ko na yung static film. Hindi ito yung pinaka-perfect. Hindi rin ito yung pinaka hirap kasi i-eyeball basta-basta dahil yung mga lines is napaka transparent niya. So at least ayan, meron tayong idea. Fair enough, mukhang gitna naman siya. Mukhang gitna naman talaga siya. So eto na. Ayan na, tanggal na natin yung 3M niya. So hopefully maganda yung position nito. So ito na, the moment of truth. Ito na talaga. Yan. So pinaka the best way na install siya dapat naka-on para nakikita mo yung mismong angle. Ayan Na-install na natin isang camera. Doon tayo sa likod, install naman natin yung back camera. Okay, so dito tayo sa likod. Ito namang rear view camera yung i-install natin. So ang pag-install nito is kung ano yung arrow. Nakita nyo may arrow siya, diba? So yan, ganyan siya. Okay, so dito sa likod, minabuti ko na i-on yung ating dashcam kasi nahihirapan akong ilagay yung position na maganda dito. Kasi meron tayong sticker dyan. So tatanggalin ko na lang yan kasi nagbo-block ng view. Titignan ko na lang kung ano yung pinaka the best. Kung sa glass ko siya ilalagay. So baka dito na lang. Sa glass ko na lang siguro ilagay. Bahala na. Angulo. So yan. Tayo natin. So ayan, nakabit ko na siya dyan. Tatanggalin ko na lang yung sticker para hindi siya nakablock sa view natin. And then itong wire na to, hindi ko na siya ipapasok dito sa headliner. Kasi medyo marupok na yung mga nito sa tagalan na rin. Dahil yung goma na to, ito, pag tinanggal ko to baka masira. So dito na lang tayo maglalagay yung mga wire. Tatago natin dito. Mag-aalat lang tayo ng wire ng konti. Dito sa headliner ko itatago. And then babaybay natin lahat yan papunta dun sa harap. Na-install na natin siya. So ganyan talaga ang kanyang hindi talaga clean as possible yung magagawa natin dito dahil nga hindi natin pinadaan dito sa molding na to. So ganyan lang talaga siya. Importante dyan is hindi siya nagagalaw. So kaya ganyan siya, may allowance siya. Hindi natin pwedeng lagyan ng clip yan. Kasi pag inopen natin yung tailgate, kailangan may allowance siya na nakaganyan para hindi mahugot yung camera. So ayan siya, pinadaan ko rito. So ayan, wala tayong binaklas.
puro mga ganyan lang gagawin natin. Ito, ayan. Ayan na yung ating ano. So, malaking tulong itong kasama dun sa package na ng DDPi kasi puro ano na lang to, sok-sok na lang dito sa mga weather strip hanggang dito. Ayan. So, babaybayin ko lang lahat yan para ma-install na maayos para walang nakalabas na wire. Papakita ko na lang sa inyo yung finished product na walang nakalaylay na mga wirings. Okay, so ayan na mga sir, na-install na natin yung ating DDPi Z40. So, mapapansin niyo lahat ng mga wirings yan, sa headliner lahat yan, nakatago. And then sa A-pillar, hindi tayo nagkalas yan. Dito lang sa gilid yan. Basta ayusin nyo lang yung mabuti, and then yung mga rubber yan, nakaayos lang. So lahat yan, binabibayin natin yan doon sa mga ano yan. So may mga wire na naka-expose pero madali lang naman yan. Pinadaan natin sa ilalim yung power supply. So ito yung aking pinaka-hub. Yan, so ito yung pinaka-best na posisyon na nakahanap ko. Anyway, hindi naman siya naka-obstruct yung mga wiring niya. So accessible pa rin siya. Madali pa rin siyang ma-access. So ito yung ating cellphone na isa. Connect lang natin siya dito sa ating dashcam. So kung gusto niyo pala magamit yung yung cellphone niyo, make sure na download niyo yung DDPi na application sa Play Store, or meron din dito sa pinaka-device itself natin. May QR code yan, i-download niyo from there. So ayan. So ayan na yung ating view. Ayan. So ayan, naka full screen siya. Yung oras natin is 12:16. And then yung kanyang kilometer, hindi na natin kailangan palitan kasi automatic na kilometers na siya. So matitesting natin ito mamaya. Papakita ko sa inyo yung kanyang quality. And naka pala tayo, naka medium dark tint tayo. Matitesting natin yung mamaya kung kamusta yung visibility niya. So tingnan natin yung back camera natin. Okay, so tatanggalin ko pa yung sticker na yan, pasensya na kayo. So yan yung ating DDPi Z40 naka-install na. So ito yung mga video sample ng ating DDPi Z40. So enjoy guys. And so yeah mga sir, sana nagustuhan niyo ang aking video na ginawa ngayong araw na to regarding sa pag-install ng ating bagong dashcam na walang iba kung hindi ang DDPi Z40. So ayan, so malaking improvement yung ginawa akong pang-upgrade ng ating dashcam dahil yung aking dashcam na Xiaomi Yi is actually 2017 pa. Chinek ko yung video file sa aking computer at yes, sinare ko sa inyo. So yung first time na ginamit ko siya. So kita niyo naman, 'di ba, yung lugar. North EDSA 'yon, wala pa yung MRT 7 ngayon na ginagawa. O kahit ano man, 'di ba, improvement wala pa. So from that day on hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. And once pa lang ako nagpalit ng battery, so ko na siya katibay. Pero syempre, may mga capabilities yung ating
Z40 na to na binili na hindi kayang-kayang gawin ng ating Xiaomi Yi. Which is siyempre yung kanyang lens, iba yung lens nito, iba rin yung processor nito, and also yung resolution nito, mas maganda na kumpara dun sa ating Xiaomi. And syempre, may dual camera siya, dual channel siya. So may front camera, may back camera. May malaking difference talaga, magandang upgrade. So ito nga pala, yung ating dashcam na to is upgraded na pala to mga sir. When I say upgraded, ang kanyang firmware mga sir is updated na. So ito yung picture ng lumang version. O check niyo yung inyong mga check niyo yung mga owners diyan ng DD5 Z40. Tingnan niyo yung version ng inyong mga ginagamit na Z40. Kung parehas kayo nung nakapost dito sa picture na to na version ng firmware. Kasi ito nabili ko ngayon, ito na yung, ayan na yung kanyang bagong firmware version ngayon. Yung dulo titignan ninyo ha. So previous version is 8 and then along the way, ito na yung pinaka-latest, 15 na ngayon. So malaking improvement, malaking jump yung ginawa ng DD5 sa pag-upgrade ng kanilang firmware nitong ang kanilang dashcam kasi it will also enhance the functionality at capability ng dashcam natin. So yun ang kinagandahan ng updated version ng firmware, which is I'm very lucky kasi nabili ko to doon sa seller na ganda ng experience na nabigay sa akin nung pinurchase ko yung kanyang itong ating Z40 sa kanya. So kung nagbabalak kayong bumili, suggest ko sa inyo ng latest version ng DD5 Z40. Doon kayo sa seller na pinagkuha ng unitong DD5 Z40 na to, bumili. So nasa link na description ng video natin kung saan nyo pwedeng i-click yan. And also, memory card is also available sa kanya kasi nung binili natin tong ating DD5 na to, hindi kasama yung memory card, which is okay lang naman kasi it's your choice naman kung anong gusto mong gamitin memory card. Pinakamagandang gawin mo, regardless kung anong memory card ang bilhin mo, make sure na ang rating ng iyong memory card na bibilhin is at least U3 kasi tatlo yun. U1, U2, U3. So kung napansin nyo dun sa ating video, yung sample natin, na medyo nailag siya ng konti, di ba? It's because of the rating ng memory card na kinabit ko sa kanya, which is my fault. Hindi ko nakita. Akala ko, class 10 okay na. So may rating pa pala siya. So hindi ko na-consider yun. So ang ginawa ko, same seller na pinagbilang ko nito is umorder din ako ng memory card. So it will arrive here in a few days. So yun ang gagamitin ko para mas maganda lalo yung quality na kukuha ko out of this dashcam. Kasi alam mo yun, pag nag-invest ka ng ganito, kailangan all the way mo na siya eh. Pati memory card, gandahan mo na. Pati yung rating niya, kailangan maayos. Accordingly sa ginagamit natin dapat sa dashcam is yung talagang required at yung talagang dapat na para sa dashcam talaga. Hindi yung mumurahin at hindi yung basta-basta lang. Doon din sa seller na yon, check nyo rin. Nandun ako bumili ng ating memory card. And also, yun nga, gaya na sabi ko sa inyo, yung pinakamaganda dito, the best is yung purchase natin ito is yung kanyang functionality. Lahat. I mean, the resolution, yung quality ng gawa ni DD5 is talagang ganda. Hindi ako nangihinayang na bumili ako ng DD5 Z40. So, ano pang hinahantay ninyo dun sa mga gusto mag-aspire na magkaroon nito at nagbabalak bumili ng dashcam, make this your first choice kasi hindi kayo magkakamali. Okay? So, yan. Kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe and also don't forget to click the notification bell. Huwag mo kakalimutan mag-like, mag-share, and mag-comment ka down below regarding sa video na ginawa ko regarding sa pag-install nitong ating DD5 Z40. Papainintay nyo. Purchase na. So, again, I will see you on my next video. Stay safe. Peace out. The best camera, dashcam camera, Z40.